Isang magandang araw mga ka-farm, ka-agri, kalakatan. Yung life po ng isang lakatan farmer po ay napaka saya. Minsan ay napakalungkot din. At maraming ups and downs. At napakarami pong challenges sa sasaka ng lakatan. Pero ngayong araw po mga ka-agri, ipapakita ko lang sa inyo na yung ating lakatan alpha fruit ay lumabas talaga. Sabi, may alpha fruit pa tayo. Yun po yung tawag ko dito sa akin sa farm ko. Pag lumabas po yung una-unang bunga ng ating lakatan, tinatawag po natin siyang alpha fruit. Malamang baka gumanda yan, baka ibibigay na rin yan sa Panginoon. We will see. Kasi depende na rin minsan yan yung ano natin yung mga first fruit po kasi yan. As Christians, binibigay po kasi natin yan sa Panginoon. Pakita ko lang po sa inyo. Ano ba naman yung isang puno yan? Compare po sa lahat ng puno yan dito. Biblically po kasi ganun. Yung mga Israelites po kasi noong una ay inubliga sila ng Panginoon na pag first fruit ng crops ay binibigay talaga yan sa Panginoon. Pero sa atin as Gentile believers, hindi naman po ganun yun. Nag-lecture tayo ng konti. Pero ipapakita na lang po natin sa inyo talaga mga langga. So, yun po. Ito po ng ating alpha fruit ng ating lakatan. Lumabas po siya. Ito yung kanyang plug leaf. At nakita ko pong mayroon siyang konting stress. Kasi medyo sumakit yung sikat ng araw ng palabas po itong bunga ng ating alpha fruit. Mahaba po siya oh. Parang di mo kalain na ganyan pala kahaba. Kaya akala ko nga maliit lang yung bunga. Pero hindi natin talaga alam kung magiging ilang hands po yan mga ka-agri. Hindi po kalakihan yung puno eh. Yun po oh. Kaso lang marami na talagang sabual. Marami na talagang followers sa ilalim. Pero nahihinayang rin akong makuha yan. At saka hindi na po pwedeng basta-bastang makuha yan dyan na magkaroon na naman ng bagong sugat. Kasi dati na natin nakunan niya ng follower na transfer doon po sa dulo. Pero pag nagbubunga na ng ganito talaga at saka ano na naman natin, palagay ko ay magbibigay ng stress na naman. Kung ikat lang, kaya po ganitong mga followers lumabas yung dahon at saka hindi na kaagad transfer po ay kinakat lang, okay lang po yun. Pero pag hanggang corm, siguro kung papatayin lang hanggang corm yun lang po. Pero kasi sa mga nag-aalaga kasi ng tanim sa iba kasi hindi nila yan maiintindihan bakit kinakat natin yan. Bakit pinuputol yan. Sayang daw or something like sinasaktan yung puno. Kasi po, ang pagkakat po kasi ng followers kasi mga ka-agri ay parte po yan po kasi ng pruning ng saging. Sa hindi po nakaalam. Siyempre sa mga expert, alam na alam nila yan. Yung ibang experts po natin, pag lumabas na po yung bungang ganyan, wala po maraming makikitang follower sa ilalim eh. Kinakat agad din eh. Kung mayroon man, isa lang. May pinapasunod ng isang follower. Kasi dati yung turo sa amin, pag nag-age na ng 6 months, pwede nang pasundan ng follower yung mother plant ng isang puno lang. Pero to sa akin na marami. Sabi ko sayang, pag ito ay umabot na kasi ng 2 months, medyo magulang na yan, bunga niya, pwede na natin kunin yung yung sabual matatransfer kasi po marami pa tayong area pa dyan sa taas banda na pwede nga pag-transferan. Kaya pababayaan lang natin muna yan hanggang po sa pwede nang ma-harvest itong bunga. Palagay ko hindi na masyadong makakapagbigay ng ng diferensya sa bunga kasi hindi pa naman bumubukas yung dahon. Marami na dito yung iba mga water socket, kukunin ko na naman yan pag magka-tiyempo. So yun po, nagsishare po tayo dito yung ating lakatan na alpha fruit ay lumabas na. Yan po siya. At matikas po siya tingnan, mahaba po siya tingnan. At sa palagay ko nga po ay magiging okay ang bunga nito. Pag hindi po ito masyadong natustusan ng tubig ay obligado po tayong magdilig sa puno nito kasi may bunga siya. Hindi naman nangingailangan pa ito ng abono pa o ano pa kasi hindi naman tayo nag-foliar fertilizer dito or any malakas na synthetic na mga fertilizer.
hindi na po tayo nagbibigay ng fertilizer pag ganyan. Talagang tubig na lang. At palagay ko masyado pa ang green yung dahon. Kasi dati gusto natin talagang green na green yung dahon. Pero hindi naman po ganun yun eh. Pag vegetative stage, siyempre gusto natin na green yung dahon ng saging. Pero kasi pag magbigay pa tayo nito ng nitrogen, ay siyempre malamang sa malamang magiging malambot ang puno nito at saka mga sanga pag maraming kinakain na nitrogen. So yung pinakamaganda, hayaan na yan, nakapagbigay na tayo ng potassium dito, may phosphorus na rin yan, at, may calcium. So palagay ko iyan na lang hanggang sa magbunga itong mga dito na area. Maliban na lang sa mga sumusunod dyan, magbibigay pa tayo dyan ng mga ibang fertilizers na need po talaga nila. Pero kasi pag pumasok na po kasi ng 5, 6, 7, 8 months ay potassium na lang po talaga yung need ng saging para na lang po sa bunga. Maliban na lang kung talagang hindi maganda yung itsura. Tayo po kasi dito ay medyo nagko-convert po tayo kung pwede na lang ma-full organic na po kasi ito. Pero disclaimer po, hindi po ito full organic. Kahit na nasa 80% po organic approach po dito, ay hindi po ito full organic. Nagbibigay pa rin tayo ng konting synthetic na fertilizer ito nung pang-umpisa lang. Nagbigay tayo ng urea yan dito sa umpisa lang. Para lang talaga na mapabilis yung pag-akyat niya. Pero kung organic fertilizer po yung uusapan, hindi po nila mauubos-ubos yung mga goat manure dito hanggang sa magbunga. Mayroon pa tayong goat manure doon, kahit na hindi na kailangan ito ng mother plant, ay pag nagkataon ilalagay na rin po natin dito para po sa susunod na mga generation. Baka next generation po ito hindi na talaga tayo makapagbigay ng synthetic na fertilizer dito pag talagang andyan na, nakaimbak na sa puno yung mga organic fertilizers natin na mga manure. Sa mga nagtatanong po, yung kaibigan natin nagtatanong ano yung organic na ginagamit po natin dito, mamaya ay gawa natin ng isang video yan para po hindi masayang itong ating episode ngayong araw. Kasi pinapikita ko lang sa inyo yung alpha fruit ng ating lakatan ay lumabas na po talaga. Yan na po, hindi na talaga mapipigilan. At the age of 7 months and 3 weeks po, ganyan na sa kalaki. Lumabas po siya ng 7 months and 2 weeks na nakita natin na palabas na. Ito ay after 1 week, ganyan na po siya. Nakalabas na talaga ng lubusan. Palagay ko 2 days, 3 days from now ay may ilabas ng hands yan. First hands sa taas, may ilabas niyan. Kasi mabilis lang yan. Ganun na po siya kabilis. Pero itong area natin po, hindi po karamihan ay lalabas pa yung bunga. Yung iba po kasi maghihintay pa talaga yan ng tamang time. Kasi na-stress po kasi iba yung business natin sinabi, na-stress po kasi yan dito sa tubig sa umpisa. At na-stress naman po ng more than 1 month and a half na tagtuyot. At saka lately ay umulan. Pero ipapakita natin dito sa dulo sa inyo na pwedeng magsunod na doon sa ating alpha na magbubunga. Papasok na po ito ng 8 months. I-update na naman kayo pag 8 months old na po ito. Itong puno po, nakikita ko yung sign na malapit nang lumabas na rin yung bunga niya. Kasi po yung kanyang plug leaf ay parang malapit na rin talagang dumungaw. At saka yung isa dito sa dulo, ipapakita ko din sa inyo na parang talagang magpa-flag leaf na. Umikli na po kasi yung last na dahon niya. Pang 13th leaf siguro niya. Ay magsusunod na po yung talaga yung the real flag leaf na maliit. Pero ipapakita ko sa inyo. Ito po. Kung tingnan natin dito sa dulo, kasi kami sa dahon pa lang makikita namin kung malapit na talagang magbubunga. Atras tayo konti. Ayan po. Ayan po yung kanyang dahon. Ganyan lang siya kahaba. At talagang magbubukas na talaga. Pag nagbubukas na talaga ng ganyan lang kahaba, ang susunod dito na ay bunga na sa pag nagbukas yan, pag nagbukas yung maikli na yan, yan sa dulong daliri ko, napakaikli na yan. Pag bumukas na yung daon yan, susunod na po sa ilalim bunga. Sa experience po natin, nangyayari po talaga. Kaya tinitignan ko dito sa puno niya, ayan po, pag bumuka yan,
Next na lalabas din ay ang main plug lift na talaga, na pinakamaliit na plug lift. So, bunga na po yun. Sasabay na po yun sa kanyang bunga. Yung ito, ayan po oh. Sabi ko sana hindi siyang magbubukas, pahaba pa sana. Pag hindi na po rin niya nahahaba, na naka-roll pa siya at bumukas na lang yan, malamang sa malamang po, plug lift na rin yung susunod. Ibantayan natin sa susunod ng mga araw. So marami po tayo ditong nakikita, natatanaw na talagang hindi po siya doon magtatagal ay lalabas na yung bunga, mga ka-agree. Ito kasi yung hinihintay ng mga farmers, yung talagang malapit na sa harbisan. Yan kasi yung pinakamasayang araw sa lahat ng nagpa-farming. Hindi yung ganda lang ng itsura ng plants natin, ganito, ganyan, ayan, ganda, wow. Pero pag hindi pa yan ma-harvest at ma-convert po sa cash, hindi pa yun yung pinakamasayang araw natin. Yung pinakamasayang araw, siguradong ma-convert siya. Gaya po nang lumabas ating alpha fruit. Pag hanggang dyan pa lang yan, wala pa yung sure na mapapa-convert. Pero po, after 2 months and a half, ito po, after 2 months and a half po, nagkaganda siya, gumanag, dumiretso, pwedeng ma-convert sa cash. Yun na po talaga mga ka-agree ang pwede nating masasabi sa inyo na isa sa pinakamasayang araw. Dito sa dulo, the other end, papakita ko po sa inyo dito, may binabantayan na rin tayo dito na palagay ko malapit na rin talaga lalabas yung kanyang plug lift. Ito po, lumabas po yung last na yan, pero paikli siya compare po dito sa unang lumabas. Paikli na po yan, so malamang ang pwedeng susunod dyan ay plug lift plus bunga na rin yung puno na ito. At saan napababakin na yung isang, may nakita pa tayo kaninang isang puno dito mga ka-agree, talagang susunod na po sila sa pagbubunga. So yun po, yun yung ating update sa inyo sa araw na po ito. Dati po pinakita natin sa inyo bakit nagsisibiyakan yung mga puno. Yan po yung reason, dahil palabas po yung puso, magbibiyak po yung mga puno sa ilalim. Paakyat na kasi siya sa tuktok. O gaya po nito dati, binidyo natin nagkabiyakan ito. Ito yung unang mga nabiyak ko. Ito na po yung mga naunang nabiyak ko. Kasi dati naka ano yan dito, naka ganun yan. Pero ito na po nabiyak po yan. Pero siyempre pag dumaan na yung puso sa loob, next na mga part din na rin yan bibiyak. So yun, lumabas na talaga siya. So yun po, masaya lang po tayo i-share sa inyo yung alpha fruit natin, lumabas na talaga mga ka-agree. Maraming salamat po. This is once again your friend Agritechnics TV po. Glory to God po. All praises belongs to the Lord because of this happening today na confirm natin. Lumabas na yung alpha fruit ng ating lakatan. Maraming salamat. God bless us all. Mabuhay po tayo magsasakang Pilipino. Dasal lang. Keep safe everyone. Hanggang sa muli, Agritechnics TV po dito. Nagpapasalamat sa inyo lahat nating mga kaibigan buong mundo. Bye-bye!